Welcome back to my channel guys, JP Garcia here. So for today's video, samahan nyo ako, magpaparimap tayo ng NMAX natin. Kung napanood nyo yung last video natin, sinabi ko doon, diba, nagpa-bolt-on tayo nitong NMAX. So ngayon, ipaparimap natin siya. Minsan nagkakaroon siya ng backfire. So para safe, ipaparimap na lang rin natin. Satisfied naman na ako sa power na ibinibigay nung bolt-on. Kontento na ako dito, kaya lang kasi para safe lang. Para safe lang din, magpaparemap na rin tayo para may tama yung AFR natin. Kasi kung masyadong lean yung AFR, baka mamaya magkaroon pa ng problema. So para peace of mind na lang din, ipaparemap na natin. Pinag-iisipan ko rin talaga itong mabuti kung magpaparemap ba ako ng stock ECU o diretso bibili na ako ng aftermarket na racing ECU. Kaya lang naisip ko kasi medyo mabigat kasi yung yung aftermarket na ECU. Mataas yung presyo niya, tapos magbabayad ka pa rin para ipa-tune. So naisip ko habang nag-iipon pa ako para sa aftermarket na ECU, ipaparemap ko muna para may peace of mind lang tayo pagka bumabiyahe. Then pag nagkaroon na ng budget para sa ECU, siguro doon na lang tayo magpalit ng ECU. Tapos diretso change oil na rin pala. Papa-change oil na natin doon. Tapos diretso CVT cleaning na rin para isahan na. Change oil ko pala nito guys, ang sinusunod ko every 1,000. Yun din yung advice nung nung builder natin na every 1K yung PMS. So yun yung susundin natin. Ayun o, medyo nagbabackfire siya. Last week Sunday, umuwi ako sa Nueva Ecija sa amin. Tapos doon ko naramdaman talaga yung matinding backfire. Kasi chill ride lang ako noon, tapos yung piga ako sa throttle steady lang. Ngayon, based on my research, hindi ko alam kung tama, pero mas maglilin pala siya pag steady lang yung piga mo sa gasolina. So mas kailangan na pagka mahabang biyahe na ganon, pagka steady lang yung piga mo, paminsan-minsan bigyan mo siya ng ng maggas ka, mag-throttle ka, para kahit papano may pumasok pa na gasolina, tapos makapag-cool down yung engine mo. Kasi kung steady lang yung piga mo, aabot sa point yun na kulang na yung gasolina na ibinibigay niya. So dun magi-start yung maglilin siya. Tapos siguro maganda din na matry natin yung remap tapos stock ECU dito sa bolt-on, para pagka nag racing ECU na tayo, may go-compare natin kung worth it ba. Meron ba talagang dagdag sa power pagka nag-racing ECU ka tapos bolt-on, di ba? Para lang may baseline tayo. Kung bolt-on lang, kahit di ako magpa-remap, satisfied naman na ako sa power niya eh. Okay na sa akin to. Talagang magpapa-remap lang tayo for safety. Tapos yung ECU naman, kaya naiisip ko na mag-ECU in the future, kasi based dun sa mga napanood ko, sabi nila pwede mo daw bago-baguhin yung tune sa app, para for example long ride ganon, tapos chill ride lang, hindi masyadong aggressive yung motor mo ganon. Yun yung isa sa mga habol ko kung bakit ako mag-upgrade ng ECU in the future. Pero ngayon ganito na lang muna, remap.
Magdadayo pala tayo ng San Fernando. Dito tayo magpaparimap kay M-Works. Siya yung pinakamalapit na nakita ko dun sa Facebook. Tapos ang dami rin kasing nagre-recommend sa kanya. Tsaka sabi nila pagka nagpa-remap ka daw or pagka nag-aftermarket ka na ECU, mas titipid daw sa gasolina eh. Siguro kasi nga may ko-correct yung EFR mo. Kumbaga kasi hindi siya masyadong rich, hindi sobra yung bigay ng gasolina nung injector mo, kaya siguro mas titipid siya sa gasolina. Ngayon pa lang ilang beses na, siguro mga nasa 10 beses nang pumutok yung pipe natin. Talagang unli backfire siya. Kailangan na talagang may correct yung AFR siguro. Kailangan muna nating tumigil dito ng bahagya. Hindi ko kabisado kung saan yun eh. First time kong pupunta eh. Tingnan muna natin sa maps. So ayan, 650 meters na lang siya. Pangilang kanto lang yan. Nandun na tayo. Ito yung Jumbo Genera. Dito siya eh, dito siya malapit. Papasok siguro tayo, yan na siguro yung kanto na yun. Try natin. In front of Jumbo Genera. Okay. Ayun, ito nga. So para sa mga nagtatanong, ito yung shop ni M-Works guys. Dito tayo magpaparimap. Boss, good morning. Paparimap po. Bolton po. Dito tayo guys. Ano ba to? 4.8. Papaano ko na rin boss? Papa-change oil ko na rin direkta. Change lang. Opo. Change oil muna guys bago natin ipa-remap. Tapos after nun diretso tono na nung CVT. Ito yung kulay ng oil niya ngayon. 1,300 yung tinakbo niyan. Di ko alam kung ano yan, kung sobrang dumi na or sobrang itim na ba. Di ko alam eh. Hindi kasi ako nag-change oil eh. Tapos dito na rin ako bibili kila bossing ng oil. Sir, iramin ko lang. Ito yung gagamitin nating oil. Nakasalang na guys. Konti na lang, luto na to. Yung sabang sensor boss, doon nakalagay, may sensor ding nakalagay doon. Yan yung ganyan. Wide band sensor. Kung nagpa-remap ka tapos wala silang ganito, nalagay na ganito. Copy paste. May napapanood akong ganun na iba. So pag walang bank sensor, hindi mo masusukat yung ano nun, AFR? Hindi. Kasi paano nila ba rin kung wala silang nakasakso na ganito? Sabagay no? Ano yun? Magikero? Yun yung sinasabi nilang ano, copy paste. Oo. Kami, pag walang bank, hindi kami nagre-remap. Kahit gusto nila magpa-remap, yung mga nagtitipid. Parang alis limit lang, ganun lang gusto Kaya nila. yung pera nila. Oo.
Tsaka di ba boss, pagka sobrang lean, doon mag-overheat ka. Kasi puro hangin yung pumapasok, kulang sa gas. Doon ako, overheat yung natin. Mainit na mainit. Pangit naman kung rich, sobrang rich. Di tatakbo Sobrang yung daming makina. gasolina. Oo, di tatakbo yung makina. Mga talianan, mga kumawala. Dumiretso, no? Malayo naman din diretso. Ito naman kasi pag walang sa speedometer, pagdating kasi ng 60 ganyan, palyado. Palyado. Parang pumupugak-pugak Oo. siya. Pag walang nare-read yung hindi umaandar. Kasi yung speedometer ng Yamaha, harapan. Di tulad ng Honda sa likuran. Sa likod. Pag kailangan pala natin mamang magpalit-palit, boss, may mga dala ako dito kung saan nagamit. Mga bola. Dala ko yung mga spring ko tsaka mga bola. Pati belt kung saaling papalitan ni boss ng belt mamaya, dala natin. Tapos yung 32mm ko na elbow. Enjoyin ko muna yung Bolton. Bolton tapos 232. Bolton tapos jump agad 232, no? Ganun din, easy ka lang. Parang ano kasi boss, parang sumobra na yung sobra na sa lakas yung 232 para sa akin. Pag sa mga kasi, sinasabi nila, hindi matibay yung, kung sasabog yung nasa builder din kasi yun, tsaka tuner. Pero kung may nagka-problema yung builder, tapos tuner wala. Ganun talaga. Oo, talaga. Kung hanggang saan yung tibay ng makina mo, ganun lang talaga. Kaya kami, pag nagre-remap dito, pinapakita namin lahat ng Data. Oo. Kung saan dapat yung power ng makina. Kasi makita mo dyan yung power band ng makina mo. Oo. Pinaka-power ng engine eh. Kung hanggang saan lang. Dapat hanggang doon ka lang nun yung kunwari, power band niya nasa 9.5 ganyan. Dapat mag-stay ka lang doon sa 9.5 na kaya hindi ka lalagpas doon. Once ang lumagpas ka ng mga 10 to 10.5, yung iyaw ng makina mo, yung RPM niya, tapon na. Tapon na. Oo. Baga puro tunog na, Oo. wala nang Dapat visas doon eh. lang mag-stay. Oo. AB, taga saan? Taga-Angeles. Yung green, yun yung RPM ng motor. Yung red, yun yung
magre-reach. Kasi wala namin control dun eh. Above Wala. 10K. Kapag above 10K. Stock ECU eh. Oo. Pero kung naka-ECU, kakaya ko kung ano ba yun. Ang guide. Mataas. Kasi yung mga stock ECU kung saan siya magre-reach. Pag lumagpas na siya talagang original limit niya. Pero ngayon, nililis ko na yung limit niya. Agad niya na nakukuha. Agad niya nakukuha. Kanina, ang tagal bago nakuha yung 9K. Kukunan ko ng ng horsepower hanggang 10K, no? Okay po. Big talaga. Ako 10K kasi para walang nung ano eh. Oo. Agad niya nakuha. Yung red, before remap. Yun yung 16 po kanina. Nadagdagan siya. 16.02. Dati nakuha niya yung 9K RPM 4 seconds. Ayan, 4 seconds. Seconds siya, no? Seconds. 4 seconds. Ngayon, wala bang 4, nakuha na yung 9K. Tapos, par mo kanina, lean, di ba? Ngayon, nag-optimal na. Tumaas na siya. Safety po. Ako siya. Akin ba? Okay po. Thank you. Yon, natapos na yung pagpaparimap natin, guys. So unang napansin ko sa throttle, mas naging responsive siya, oh. Kanina kasi medyo may konting delay. Tapos yung nakuha niyang max HP parang 18.2 yata, ganon. Tapos before yun nasa 16 siya eh. So nadagdagan ng 2 point something. Mukhang uulan pa nga. Ang mahalaga dun sa ginawa nating pagpaparimap, kampante na tayo kahit i-long drive natin. At least alam natin na yung full throttle niya, hindi siya lean. Tapos in-explain din kanina sa akin ni Sir Don na yung kaibahan nung aftermarket ECU at saka stock ECU ay yung tinatawag niya na closed loop. So pag sa stock ECU, ang magagalaw mo lang yung full throttle at saka yung closed throttle ba yun? Pero sa stock ECU, dun mo siya talaga mapa-fine tune. So I guess mag-ECU pa rin talaga tayo. Mumultuhin tayo ng ECU. Pero ang mahalaga ngayon, safe na siya habang nag-iipon pa tayo ng pang ECU. Hindi ka kakabahan na mag-overheat siya. Tapos yung RPM niya pala mas mabilis nang nakukuha yung 9,500 ngayon to 10,000 compared nung bago i-remap. Bago siya i-remap, around 4 seconds bago makuha yung max RPM niya eh. Pero bumaba ng 3.6 yata, ganun, or 3.5. So ibig sabihin mas mabilis niya nang makuha yung RPM. Mas mabilis kang makapunta dun sa bandwidth niya, kung saan pinakamalakas yung power niya. Tsaka bagong change oil. Oh guys, testing TSMP pipe 2.5. Hindi naman tayo naharang. Okay naman. Medyo may pumuputok-putok pa rin sa tambucho. Ayun, so hanggang dito na lang muna siguro, guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin na magparimap nitong motor ko. Next natin yan ay pag nagkaroon na ako ng budget para sa ECU,
itatry naman natin mag-ECU, tapos doon natin may compare ano yung pinagkaiba sa performance nung naka-stock ECU remap versus doon sa naka-ECU na racing ECU or aftermarket ECU, para may basis tayo. Alright, next video na!